Tumayo tayo lahat at sama-sama natin basahin ang nangingao sa salita. Nangingawal salita. Pinatayag namin ang misteryo at pagkamat na sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa umagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, nanatili lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na tunay na tao, dalawang kaligasan sa isang persona. Siya'y sinilang ni Birhen Maria at namuhay na kasama natin. Pinako sa krus ng tayo at hindi, at nagnabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nagbabalik sa kawalatian ng pagiging tagapagligtas. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawin niya ang puot ng Diyos. Inuwi niya ang ating mga maluling madali, at binigyan tayo ng malawan ng katwiran. Siya ang ating propeta, ating pari at tinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin at naghahari sa lahat ng mga bagay. Kaya sa Kristo, Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal. Amen. Bago pong pangaral ng salita ng Diyos, sama-sama po natin gamitin hymn number 20. Makakapula po ang lahat at nais ko pong bigay sa inyo sa atin, ang ating tagapamuna sa ating mga ito sa mapahayag ng salita ng Diyos mula po sa Grace Baptist Church sa PA. Salamat sa Panginoon at ay tulika po na ang Panginoon ay mabuti, hindi po mapayaan sa inyong natulpa lalo po sa pangaral ng salita. Pastor, tuloy siyang gumagawa at kumikilos sa kanyang mga lingkod upang mapakain ng kanyang mga tupan at kanyang mga pangasa. Ay sa pumuli sa akin, parabitaan, si Pastor Aito.
pangalan po ng aming iglesia, ng Grace Baptist Church of Los Baños, sa pagbati po ng maganda at mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Isa pong pribileyo na nandito makapagpahayag ng salita ng Diyos, bagamat isang malungkot din na panahon dahil nangyari ito sa pagpanaw ng ating mahal at butihing Pastor Fidel. At sa kanan din po ng aming iglesia ay aming pinaabot ang pusong kalamahati sa pamilya po ni Sister Abby, ang kanyang dalawang anak, at sa buong iglesia po ng Lumban Reformed Baptist Church. Tunay nga na nakakalungkot na dumating itong balitang ito sa akin, ang aking asawa, dahil magkasama po sila ni Sister Abby sa trabaho. Madaling araw yun, ang aking phone ay naka-silent, hindi po ayun po silang istorbo, pero nung magising ako, maaga pa may mensahe na pala yung aking asawa, at nakita ko nga na pumanaw si Pastor Fidel. Tunay na napakalungkot dahil I was looking forward to meet him again this week as we will be having our pastors conference dito sa Cubao. So talagang maraming nabigla nung ito ay nakakinsan ngayon at sinasend ko ng ating message ay nakakalungkot. Gayun pa man, nang ako ay tinanong kung pwede ang pagbigay ng salita ngayong umaga, hindi ganoon kadali kasi ang pinakayo ko ay mayroong nakaburol sa isang iglesia at ako yung kakahayag. Not that I am superstitious, not in any way, pero nakakalungkot po talagang tanawin yan. Ngunit, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos ay totoo. Ito ay magpapatuloy, ito ay buhay, at sa mga tinitingnan ko kaya magandang mensahe o talata o salita ng Diyos na pwede ibigay, hindi mo malam kung pipili ko dahil napakarami. Dito mga nakaraang ilang gabi, simula ng Thursday, siguro yung iba sa'yo nandito, you heard some of the wake services, narinig natin ang mga magagandang mga mensahe doon. But for this morning, ay sa biyaya ng Diyos, ay tinuro niya ako sa isang passage na malamang pamilyar na tayong lahat. At ito po ay yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tayo po ay pupunta maya-maya na doon sa baksahin natin sa ikalawang aklat, ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero bago po man yan, ang nature po niyan ay yung sinulat ni Pablo, sinasabi lang niya na kailangan maging handa ang bawat mananampalataya. Of course, the instruction was given to Timothy dahil sa Timothy noon ay nasa Ephesus regarding sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So pinapakita lang na sa pagbabago ng panahon ay laging may salita ng Diyos. At dahil dyan, ay inaanyayahan po kayo, samahan ako sa ulat po ng ikalawang Timoteo. Babasahin po natin ang talata, ang chapter 3, verse 16, doon po magsisimula hanggang chapter 4, verses 1 to 2. Bagamat ang main text po natin ngayong umaga ay ang chapter 4, verses 1 to 2. Kaya niyo po kung basahin sa inyong harapan ang sinasabi po dito. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutugi at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasasantakan lubos sa lahat ng mga gawa mabuti. Kabanata 4, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Ito po ang pinagpala at hiningahang salita ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng nasabi ko,
siguro mga ilan sa inyo, o marami sa inyo, ang hindi na bago ang mga talatang ating binasa. Malamang ay maraming beses din ang narinig ito dito sa pulpitong ito sa pamamagitan ng pangangaral ni Pastor Fidel. At sa ganitong pagdadalamhati ng iglesia, sa ganitong panahon, marami sa katuruan ng Diyos, gaya ng sinabi ko, ang pwede kong gamitin. Nakita natin yan ng mga nakaraang ilang gabi. Ngunit, yan ang kagandahan kung paano ginawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Yan ang patunay kung gaano kabuti ang ating Panginoon at gaano makapangyarihan ang kanyang salita. Ngunit ngayong umaga, gaya ng sinabi ko, mas pinili ko itong mensaheng ito dahil ito ay related din sa ginawang o sa buhay na nagkaroon si Pastor Fidel. At makita natin kung gaano katotoo ito sa ilang sandali sa aking pagpapahayag. At sa umaga ito po ang mensahe na nais kong ibigay sa inyo. Isang simpleng mensahe, ngunit totoo na nag-a-apply lalo-lalo na sa mga mananampalataya o sa buhay ng tao. Ito po yun. Ang salita ng Diyos ay palaging laan at maaasahan anuman ang panahon o sitwasyon. The Word of God is always available and reliable regardless of the time or situation. Uulitin ko, ang salita ng Diyos ay palaging laan at maaasahan anuman ang panahon o sitwasyon. Gaya ang sinabi ko, itong sulat na ito ni Apostol Pablo, in fact, this is the second letter. Ito ang pinakahuling sulat ni Apostol Pablo sa lahat ng kanyang mga 13 sulat sa iglesia o maging sa mga mananampalataya man. Kasi nung panahon na yon ay siya ay nalulungkot, siya ay nakakulong sa bayan ng Roma dahil siya ay inuusig na ng mga tao doon. At sabi nga ng mga commentaries, dalawang layo ni Apostol Pablo kung bakit niya sinulat to. Una ay pinapakiusapan niya si Timoteo. Si Timoteo ay nakakabatang manggagawa niya, pinadala niya sa Ephesus para mangaral doon. Kaya since wala nang kasama si Pablo doon sa Roma, meron pa ng isa si Onesiphorus. Pero sabi niya, maaaring pumunta ka dito at samahan mo ko at dali mo yung mga gamit ko. Pero yung pangalawa na kanyang layunin ay para mapaalalahanan siya sa matapat at may kahandaang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil alam niya, yung bayan ng Ephesus ay napakalaking hamon nung siyudad na yon. It is a very popular city nung panahon na yon. Ang mga nandun ay marami mga pagano o sa madaling salita, hindi mananampalataya. At para kay Pablo, napakahalaga na yung kanyang pinaghirapan na iglesia ay merong matapat na mangangaral ng salita. Kaya niya binigay ang paalala ito kay Pablo. Ngunit kung babasahin niyo, kung itutuloy niyo yung pagbasa doon sa mga talatang binasa natin, simula verse 6 to 8, which I will be using this afternoon in the wake service, pinapakita ron, ang dahilan kasi ay si Pablo ay malapit ng pumanaw. So kailangan malinaw kay Pablo na ikaw Timoteo, kailangan magpakatatag ka, kailangan maging tapat ka, kailangan maging handa ka na ipahayag ang ebanghelyo dahil yan ay hahamunin at lalabanan ng maraming tao. Yun na ang nararamdaman ng Apostol Pablo noong panahon na yon. Minahamon ang kanyang pagiging apostol at dahil na din sa background ng mga miyembro ng Church of Ephesus, sila ay again, isasabi ko, ang Ephesus, mayamang siyudad yun, matatalino sila, at madali silang i-influensyahan na nasa paligid. Kaya para kay Pablo, mahalaga na maging tapat ka sa salita ng Diyos. At napakalinaw niyan, no? Hindi nawala kailanman sa isipan ng apostol ang salita ni Kristo dahil ito mismo ang kanyang panawagan para sa inyo, siguro sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Nung tinawag si Pablo doon sa Acts 9,
nung papunta siya sa Damascus, ang simpleng instruction sa kanya ng Diyos, kailangan mong ipahayag ang salita ng Panginoon Jesucristo. At yan din ang ginawa ng mga sumunod na mga tao, sunod na mga apostol, mga preachers, gaya ni Pastor Fidel. Yan ang salitang kanyang pinaghihirapan hanggang kunin na ng Diyos ang kanyang buhay para maipatupad ang pangunahing mandato ng Iglesia. At sa binasa natin ito, mga kapatid, may maraming katotohanan tayo hindi dapat malampasan. No? Gaya ng sabi ko, maaring narinig na ito, ang simpleng mensahe, maging handa, ipahayag ang salita ng Diyos, ano man ang panahon, kung yan naman ay nasa season or off-season, but be prepared to preach the gospel. But there are two truths na sana hindi natin makaligtaan. Ito ang gusto ko ibigay sa inyo ngayong umaga, dalawa lang. Dahil hindi ko kaya gawin lahat at maubos ang ating oras. Ngayong umaga, dalawa, itong dalawang katotohanan na malinaw, ang kahalagahan at pangunguna palagi ng salita ng Diyos. The importance and constant primacy of God's Word. At yung pangalawa, walang pinipiling panahon ng pagiging makabuluhan ang salita ng Diyos. There is no chosen time for the usefulness of God's Word. Again, walang pinipiling panahon ng pagiging makabuluhan ang salita ng Diyos. Yan, ang mga ito, ang mga hindi dapat natin makaligtaan sa binasa natin. Kung kayo ay nagbabasa ng inyong Biblia, pag binasa niyo yan, makikita niyo yan, ay yan ang mensahe ng Panginoong Yesus. Kaya nga, yung sinasabi na ang kahalagahan at pangungunan palagi ng salita ng Diyos, kapag binasa natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, sinabi ko kanina, yun ay 13, mapapansin nyo, minsan sa bukana pa lamang, ay nandun na ang patungkol sa salita ng Diyos. Yung primacy of preaching the gospel, minsan sa kalagitnaan, makikita nyo yan. At sa panghuli ng kanyang mga sulat, gaya nitong binasa natin, ito na yung huling parte ng kanyang sulat kay Timoteo, ay ina-emphasize pa rin niya ang kahalagahan ng salita ng Diyos. So, napakalinaw. Kaya nga nung sinabi niya doon sa talata 2, sa verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at di kapanahunan, anong sinasabi niya? Ipinapakita lamang ni Pablo ang hindi maitatangging kahalagahan at dapat ng pagsasauna ng salita ng Diyos. Yan ang napakahalaga kay Pablo. Kung alam natin ang background ni Pablo, he was a former persecutor, a great persecutor. Inuusig niya ang mga Kristiyano, pinapapatay niya. Kaya nung pagkamatay ni Stephen, nung siya ay naglalakad sa Damascus, siya kagad ay kinatagpo ng Diyos. At ang binigay na instruction, kailangan mong ipahayag ang aking salita. At anong sinabi? Kailangan ka magbusa para sa aking salita. So naging malinaw yun sa apostol, ang papahayag ng salita. So ang katuruan nito sa atin, mga kapatid, is ang salita ng Diyos ay hindi maisasantabing katotohanan na dapat taglay o daladala ng bawat mananampalataya. The Word of God is the indisputable truth that every believer should possess or carry with him or her. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay hindi maisasantabing katotohanan na dapat taglay o daladala ng bawat mananampalataya. Sa panahon na yun, tayo, mga ordinaryong tao, kahit saan tayo pumunta, may mga bagay tayo hindi natin dala. Siyempre, mga damit natin, mga cellphone, yan ang indispensable gadget na kailangan natin because it's a means of communication. Di ba? At sa isang iglesia na binubuo ng mga mananampalataya, ito ay nakikilala sa matapat na pagpapahayag at pagkapit sa salita ng Diyos dahil alam natin ito lamang ang katotohanan. At alam natin na ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Malinaw yan sa John chapter 1. Sa bukana pa lang
In the beginning was the Word, and the Word became flesh. So malinaw na tuwing nagpapahayag ang sino mang pastor o preacher sa harapan nyo, ang pinapahayag ay si Kristo. Kaya yan ang naging malinaw na paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dahil naglipa na nga nung panahon na yon ang mga maling katuruan at mga lumalaban sa Ebanghelyo. Hindi naiiba ang sitwasyon noon sa panahon natin ngayon. Tumingin kayo, pumunta kayo sa mga iba't ibang churches, pinapahayag ang tinatawag na watered down gospel. Puro masarap sa pakiramdam ang ginagawa ng mga maraming iglesia ngayon. Hindi yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay patungkol na sinasabing ikaw ay makasalanan at kailangan mo si Kristo. At yan ang pinamamanhikan ni Pablo kay Timoteo. Yan ang malinaw na pinaghihirapan niya, gayon din man ang mga marami pang tapat na alagad ni Kristo. Yun yung sinasabi kanina. Yan ang pinaghirapan ni Pastor Fidel. Nung marinig ko noong unang gabi ng wake service dito, yung outreach tayo sa Tarlac, actually, I am already aware that Pastor Fidel has been traveling a lot in Tarlac. Kabisado ko ang Tarlac, dahil dati ko area yun, sabi ko, ang layo wala siyang sasakyan. But, hindi niya pinagmamayak yun. I mean, hindi niya pinaglayaban. You know? Kahit mahirap magbiyahe, alam niyo ang peligro sa kalsada, hindi niya alintana, ang danger, ang maaaring aksidente, pero patuloy siya. Kahit siya ay nag-iisa lamang. So yan ang ginagawa ng mga tunay na manggagawa ng Panginoon. Alam mo, narinig na ninyo siguro ng maraming beses ang naging buhay ni Apostol Pablo. If you know the life of Paul, by the time he was converted, well, parang wala na ata siyang hindi naranasan. Pinugbog, kinulong, pinalipusta, tapos doon pa sa shipwreck, natuklaw pa ng ahas. So, wala nang maaaring hindi gano'n ang naranasan ni Pastor Fidel. Maaaring hindi siya dumanas ng katulad na dinanas ni Pablo. Ngunit, nakikita natin ang kanyang labi ngayon. At alam din natin ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. At ito nga ay dahil sa karamdaman sa kanyang puso. Karamdamang hindi niya inalintana. Karamdamang hindi niya ininda. At maaaring hindi pinaalam sa mga kapatiran. Bakit? Dahil nangingibabaw sa kanya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ebanghelyong pinaparinig sa inyong lahat para mapuspos sa inyong mga kaluluwa, para mapakain kayo, mapapalahanan kayo sa inyong mga kasalanan. Na tayo ay itigil o patayin yon at umasa sa Panginoong Jesucristo. At kanino ka ba nang galing yan na ipahayag ang Ebanghelyo? Walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo mismo. Yan ang sinabi niya sa Mateo, Kabanata 28, talata 20. Babasahin ko lang sa inyo para ma-refresh kayo, maalala nyo. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan din ang sinabi niya doon sa aklat ng Marcos chapter 16, verse 15. So ano sinasabi dito sa atin mga kapatid? Kung ikaw ay mananampalataya ng Kristo, ay dapat mong sundin ito. Sabi niya, go and preach the gospel to all nations. Tandaan nyo, yan ang pinakaunang commandment ng Panginoong Jesus pagkatapos niyang mabuhay, bumangon sa kamatayan. The very first commandment, sa malinaw. Pag sinabing pinakauna, yan ay napakahalaga. At
yun ang pinangahawakan ni Apostol Pablo. At yun ang pinangahawakan ng ating namayapang Pastor Fidel. Ito sana ang maging malinaw sa atin, mga kapatid. Nauunawaan ko ang masidhing pighati na meron tayo, pamilya ni Pastor Fidel, si Sister Abby, mga anak, at kayo sigurado rin ako. Lalo kung kayo ay nakakasalamuhan nyo palagi, siya, hindi ko alam kung how many years siyang nag-preach or minister to this church, but ilan? 25. Wow. So, silver years, 25 long years. Hindi yan madali. Ngunit dalangin ko na makatagpo kayo ng comfort o kaaliwan sa salita ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Yan ang ginagawa niya. Kahit anong sabihin niyo sa isang tao na binahon ka o wala ka, makatulong yun. Pero hindi niya kayang ibigay yung comfort na binibigay ng salita ng Diyos. Ito ang kinakailangan pagsumikapan ng mga kapatiran sa lubang ng Baptist Church. Hindi matatapos ang tungkulin, ang sinimulan ni Pastor Fidel sa iglesia ito. Kayo, bawat isa ng mananampalataya ay in essence katulad ni Timoteo. Tayo ang may tungkulin na ipahayag ng Ebanghelyo. Kaya nga sinabi ko, nung kinote ko yung commandment ng Panginoong Yesus sa Matthew at sa Mark, ibig sabihin, duty natin yun. Huwag nyo lamang ipagkatiwala sa mga pastor o sa mga preachers. Maaaring may mga kapatid tayo, mga mahal natin sa buhay, na hindi pa mananampalataya. Kung ikaw ay iniligtas ng Diyos, nakikita mo ba na kung sila ay wala rin kaligtasan kay Jesus, ano mangyayari sa kanila? So ano ang tinuturo sa iyo niyan? Kailangan may pangaral si Kristo. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo, yun ang ginawa ng Pastor Fidel. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, sa gitna ng inyong kalungkutan, damahin ninyo ang patuloy na pagsama ng Diyos sa presensya ng inyong salita. Sa mga ordinaryong grupo, pag ganito may namatay, magpopos yan, ibigil. Pero sa kanyang iglesia, hindi sinasabi na ordinaryong pangyayari ito. Ito ay malungkot na kabanata sa iglesia ng LRBC. Ngunit magpapatuloy ang iglesia, magpapatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil yon ang pinakamahalaga. Kaya kung babasa natin ang kasaysayan, mayamang kasaysayan ng Christian history, ay makikita natin napakaraming taong ginamit ng Diyos. Narinig nyo na siguro si Martin Luther. Martin Luther is tinatawag na the chief reformer. Nung pinako niya ang 95 Theses sa church ng Wittenberg. At doon nagsimula ang reformasyon. Doon nga may kinatha siyang himno. Doon sa A Mighty Fortress is Our God. At sabi nga niya, A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper He, amid the flood of mortal ills prevailing. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng mga kasalanan na nakikita natin sa mundo, o mga pighati, mga dalamhati, o mga pagsubok na ating naranasan, ang salita ng Diyos ang pwede natin maging sandigan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, ni Luther sa kanyang himno. At yan din ang salita pinapamanhigan ni Apostol Pablo sa lahat ng nakakarinig nito. Ngunit, ano kaya ang basihan ni Apostol Pablo para sabihin na ang salita ng Diyos ay dapat ipahayag sa kapanahunan o sa hindi kapanahunan man?
May pinipili bang salita ang Diyos? Gaya ng sinabi ko kanina, yung dalawang punto, walang pinipiling panahon ng pagiging makabuluhan ang salita ng Diyos. Bagaman sinabi ni Apostol na dapat maging handa si Timoteo sa pag-iibanghelyo, ano man ang panahon, malinaw na pinapakita lamang ng Apostol ang pagiging sariwa at palaging bago ng kanyang salita. Siguro yung mga lumalaban sa Ebanghelyo, sasabihin nila, ancient na yung Bible na eh. Sinulat na ng mga tao, 1,000 taon na nakaraan. Pero bakit sinabi ni Apostol Pablo, ipahayag mo yan, anuman ang panahon. Ibig sabihin nga, ito ay bago, laging sariwa, at kagamit-gamit anumang panahon. Iba tayo kung bumibili tayo ng mga bagong damit. Yeah, mga bagong cellphone, bagong sasakyan, o bagong gamit. Siyempre, gusto agad natin gamitin. O minsan, pag bumibili tayo dahil kailangan. At sa kalaunan, maluluma din yung mga yan. Diba? Kahit anong gawin mong maintenance sa mga yan, at pag dumating na yung actual lifespan na mga gamit na yan, wala na siyang gamit. Pero magtataka kayo, bakit ang salita ng Diyos na isinulat na 1,000 taon na nakaraan, yung pa rin yung salita? At bakit yun ang instruction ni Apostol Pablo? Ibig sabihin, bago siyang palagi. Hindi siya naluluma, kagamit-gamit siya. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon. Kaya nga sa una natin binasa kanina, di ba? Yung pauna, yung sa 2 Timothy 3, verse 16 to 17, ulitin ko, babasahin ko muli. Anong sinabi? Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabing kinasihan, hiningahan. At pag hiningahan, ibig sabihin, binigyan ng buhay. Yun ang sinabi. At mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sa pagpapang lubos sa lahat ng mga gawain mabuti. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay buhay at hindi matatawarang kaagapay ng mananampalataya. God's Word is a living and unfailing companion of the believer. Diba kaya nga sinabi ko kanina, dapat tangay-tangay natin palagi, lagi natin bitbit ang salita ng Diyos. At yan ang pinanghahawakan ni Apostol Pablo. Dahil ang salita ng Diyos ay papapakita ng kanyang pag-ibig. At ano nga ba ang pag-ibig ng Panginoon? Sigurado ko marami sa inyo, pamilya, at laging ginagamit yung passage sa Lamentations 3 or Panaghoy. Babasahin ko lang sa wikang Ingles. Dahil dito, sinulat ko Tagalog. Quite familiar with it. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. So malinaw mga kapatid, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon ay laging sariwa, laging bago, tuwing umaga, at yun ay ang kapahayagan ng kanyang salita. Kaya siya kagamit-gamit. Ito ang pagiging sariwa at katapatan ng Diyos na nagpapatunay na ang kanyang salita na magpapatuloy at magtutustos sa iglesia ng LRBC. Maaaring pumanaw sa taas at hindi. Maaaring nakita nyo iba't ibang preachers dito. But we will preach the very same gospel that the Lord has instructed to His disciples. Gaya nga na sinabi ko, ang isang bagay sa mundo, gano'n man kaganda, gano'n man kabago, lilipas siya. Pero napakaganda ng sinabi ng Panginoon doon sa Isaiah
chapter 40 verse 8. Babasahin ko sa inyo. Ito papatunay na ang katatagan at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Anong sinabi dito? Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kung mayroong sinasabi, luma na yung Bible nyo, luma na yung salita na sinasabi nyo. Pero magtataka kayo, bakit patuloy na pinapahayag ng mga mananampalataya? Pagpapatuloy naman, natutoko ang kanyang salita. Sa mahabang panahon na ipinaglingkod ni Pastor Fidel, marahil ay naisip nyo na paano kaya siya nakatagal. 25 years according to Deacon Alan. Nang malaman ko na siya pala isang graduate ng electrical engineer, ay wow, hindi pala basta-basta si Pastor Fidel. Kasi yan ang minsan common impression sa maraming pastor ngayon. Yung iba kasi ginagawang fallback position or vocation ang pagpapastor. Nakakalungkot. Masyado nilang binibinin o pinabababa ang tungkulin ng isang pastor. At ganyan nga, sabi ko nga, nung makita ko, electrical engineer pala si Pastor Fidel, what if he could have pursued yung secular vocation niya? Malamang sa panahon ngayon, ay siya ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, hindi man ang electrical engineer, mga kapatid, mahal ang bayad dyan. Siguro masarap ang buhay niya, may maganda sa kayaman, may bahay. Pero, tinugod niya ang panawagan ni Kristo. Ganon ka makapangyarihan sa salita ng Diyos. At dahil sa pagtugon na yan, kayo ay pinapakain, nakapakain ang paalala. Yan ang napakalaking pagpapala, mga kapatid. Ito ay hindi madali, ngunit nagpapatunay na ang pagpapahayo, ang maging mensahero ng Ebanghelyo ay hindi sa simpleng paggustuhan o desisyon lamang ng isang tao. Remember Moses? Moses, ayaw niyang tanggapin. Pero nung kinatag po siya ng Panginoon, yung sa Exodus chapter 3, the burning bush, para pangunahan ang pagliligtas sa mga Israelita sa Egypt, hindi niya na matanggihan dahil Diyos na mismo ang tumawag sa kanya. At kanina nga, binagin ko kay Pablo, number 1 enemy ni Christ. Pero nung tinawag siya, nakatanggi ba siya? Hindi. So, ibig sabihin, ganun ka makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pag ginamit ko ng Panginoon. At gaya ng pagkaalam natin, hindi madali ang paglilingkod sa kaharian. Gaya ng mga naranasan ni Pablo na binanggit ko. Narinig nyo rin siguro kay Pastor Fidel, yung dinanas ni Luther kung paano siya in-excommunicate ng Roman Catholic Church, inuusin. Yung mga sumunod sa kanya sa William Tyndale, na tinranslate ang Bible into English. Siya ay pinapatay sa isang stake habang binibigti. Marami pa. Marami akong pwedeng i-cite sa inyo. Magtataka kayo, bakit ang mga taong ito ay sa term ng mundo nagpapakamatay para sa Ebanghelyo? Pinapakita lang na makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, iligtas at nandito ka para makinig, ano dapat ang pusong nangingibabaw sa iyo? Hindi ba pagpapasalamat? Mas masarap gawin yung trabaho sa bahay ngayon. Pag-uusip. Pero niloob ng Diyos na makadalupa sa panambahan dito. Sa gitna ng ating pagdadalamhati sa pagpanaw ng Pastor Fidel. Dahil yan ang kanyang minahal na salita. Ano man ang kanyang naramdaman, magpapahayag siya ng mensahe ni Kristo. Maraming hahamar kumakalaban sa salita ng Diyos. Ngunit sila ay hindi magwawagi. Sabi nga sa Hebreo
sa Hebrews chapter 4, verses 12 to 13, patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa sa alinang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasupasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So, ganun ka mga pangyarihan, mga kapatid. Kung anong dinadala ng puso mo ngayon, maaaring dadalamhatin ka sa Panginoong, sa pagpanaw ng Pastor Fidel. Kaya niya magbigay ng kaaliwan, ng comfort. Pagiging sa kasalanan mo, kung meron kang dinadalang kasalanan, tinatago mo yan, talos yan ng salita ng Diyos. Talos yan ni Kristo. Ito ang salitang napakalinaw at pinagtiwalaan ng mga mananampalataya, lalo na ng mga mangangaral. Kaya ito rin dapat ang salitang pagtiwalaan natin, mga kapatid, sa panahon itong pagdadalamhati. Makakaasa tayo sa salita ng Diyos. Natapos makihinlay ang mga labi ni Pastor Fidel sa darating na Martes, hindi ako kakamali, no? Makakaramdam kayo ng kalungkutan, ng emptiness. At sa mga darating na linggo, ay maaaring manibago kayo dahil sa mga iba-ibang mukha ng mga preachers na tatayo dito. I can assure you, magkakaiba ang mga mukha ng mga preachers na mga ngaral dito. Iba-iba rin ang aming mga estilo ng pangangaral. Hindi unusual yan dahil sa tagal ng panahon na ginugol ni Pastor Fidel sa inyo, 25 years. Maaaring hanapin nyo yung Manila paper na lagi niyang ilalagay dito o dyan. Ano? So, binabasa ko ayos, sabi ko, tsagalan talaga yung ano. Meron kaming similarities, color-coded yung aming mga sinusulat. Reminder sa amin niyo po, yung mas mahalaga o mas dapat unahin. Ano? So, maaaring hanapin niyo yan. At maaaring hindi niyo na makita ang mga bagay niyo. At maaaring magdulot ito ng kurot at ng masilong lungkot sa inyo. Ngunit huwag kayo mabahala, mga kapatid, dahil hindi nagkulang ang Diyos sa mga hinirang at hihirangin pa niya ang mga manggagawa para pangunahan ng iglesia ng LRBC. Di ba sinabi ng Panginoon sa John 12 verse 24, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay hindi mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Bagamat ito ay patungkol sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus, ay gayon din man ang mga mangangaral ng salita, gayon din man ang mga pastor. Maaaring po kunti ang mga manggagawa, ngunit hindi magkukulang ng Diyos. Ito ang ginawa ni Pablo sa nakababatang kapatid ng kay Timoteo. Makakaasa kayo, mga kapatid, na masisilayan na lamang meron na kayong mga karagdagan at mga gagawa sa iglesia. Hindi sa pinagmamalaki ko ang aming iglesia. It took 44 long years bago kami biniyayaan ng 3 additional elders. Si Pastor Noel ay mas nasa malawak na Reformation cause. Pero totoo, darating kayo minsan kapaguran. Tutugunin pa kaya ng Panginoon ang aming dalangin. Mas aapaw kanya. Makakaasa kayo mga kapatid. Magbago man ang panahon o sitwasyon, nandyan ang hindi niya nagbabago. At nananatiling sariwa at napanagaling ang salita na angkop sa kahit anumang panahon o sitwasyon. At ang salitang ito
na nagtutos sa inyo ay siya rin ang hamon sa mga nandito. Maaaring meron pa sa inyo dito na dumadalo sa iglesia ito. Hindi ko kayo kilala personally, no? Iba, face lang. I don't know how long have you been attending this church. Pero kung hindi pa kayo lumalapit at tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ay wala ka ng ganitong salita. No? Wala kang pag-asa. Hindi mo maramdaman ang pagpapala na ibibigay ng salita ng Diyos sa anumang panahon at sa anumang sitwasyon. Ang nangyari kay Pastor Fidel ay hindi natin kailanman may kakailan na ito ay ayon sa mabuting providensya ng Diyos. Maaring may mga katanungan pa tayo sa mga darating na araw, lalo na pag naramdaman natin ng katotohanan na hindi na natin siya makakapiling kailanman dito sa lupa. Ngunit hindi siya nagkulang. Gaya ni Apostol Pablo, na paalalahanan tayo ng kahalagahan ng pangunguna ng Ebanghelyo ni Kristo. Ebanghelyong nagligtas sa ating mga makasalanan, Ebanghelyong nagtutustos sa atin sa lakad sa mundo, Ebanghelyong kailangan ipagpatuloy natin sa pagpapakala dahil naparami pang kaluluwang kailangan kabutin. Sumaatin nawa ang kapayapaan, ang kaaliwan ng Diyos. Ang kanyang salita ay totoo, palaging sariwa at makapangyarihan na sasama sa atin hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po yun. O aming kapilang Diyos at mabuti na bang nasa langit, purihin at pagpalain ng inyong kapilang pangalan sa inyong kabutihan at sa kayamanan ng inyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ngayong araw ng panambahan para maturuan ng inyong salita kahit sa gitna ng ganitong panahon ng paglalamhati ng buong iglesia dahil sa pagpanaw ng minamahal ng Pastor Fidel. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo ng katotohanan na hindi malitigil ang pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil ito ay makapangyarihan, ito ay buhay, ito ay matagal na, ngunit nanganatiling bago at kailanman hindi matitinag ng anumang gawain ng mundo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo kung saan binigyan niya ng importansya, ng kalagahan, ang salita ng Diyos. Ang salitang kanyang minahal, ang salitang kanyang dating nilabanan, ngunit nang siya itinawag ng Panginoong Jesucristo para maglingkod sa kaharian, pinakita mo ang kanyang kapangyarihan na walang kayang tumanggi sa inyong panawagan. At nakita namin yan sa buhay ni Pastor Fidel na sa gitna ng alok ng maaring maramiang pamumuhay sa mundo, mas pinili niyang tugunin ang inyong panawagan. Salamat sa kanyang buhay na pinugol sa iglesia ito. Mahabang panahon, 25 years is not short, O Lord. But yet you will to bless this church with the faithful preaching of the gospel. At dalangin namin, Panginoon, na naging malinaw yan sa mga kapatiran ngayong umaga at sa maraming pang panahon na kanilang gugulin sa iglesia ito. Nawa sila rin ay mahalin nila ang inyong salita. Dahil ang salitang ito nagtutustos sa bawat isa sa amin na umahamon sa aming mga kasalanan upang ito ay tigil, putulin o hindi man patayin. At ito rin ang salita na nagbibigay sa amin ng kaaliwan, lalong-lalo na sa ganitong oras ng pagdadalamhati.
Ito ang salitang magpapalakas sa amin para harapin ang panibagong mundo ng pakikibaka kung saan ang bawat mananampalataya ay may expose na naman sa iba't ibang hamon at sa makasalanan ng mundo. Salamat sa katotohanan ng inyong hindi nagbabagong salita, Panginoon. Naway palakasan nito ang bawat kapatiran sa iglesia ito sa pagdating ng panahon na tuluyan ng ihimlay ang mga labi ni Pastor Fidel. Ikaw ang kanilang magiging kaaliwan at ikaw ang kanilang magiging pagtutustos sa mga araw, buwan at mga taong kanilang pangharapin. Nawa tunay na maging buhay sa kanila ang inyong salita. At nawa din ang salitang ito ay maging hamon at mabangong paanyaya sa mga kaluluwang nandito mo sa aming kalagitnaan na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Naway makita nila ang kanilang kawalan ng pag-asa. Huwag silang umasa sa kanilang pagmamalaki ng mabubuting gawa dahil yan ay hindi katanggap-tanggap sa inyo. Kung hindi yan ay pinangaharap nila ang Panginoong Jesucristo. Naway sila rin ay tawagin sa pagsisisi at naway tanggapin nila ang Panginoong Jesus bilang kanilang tanging Diyos na ipagpapagdas. Maraming salamat po, Panginoon. Naway nagpuli ka namin ng umaga sa gitna ng oras ang padadalang hari ng Iglesia dahil tunay na ikaw ang kapayapaan ng bawat mananampalataya. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng mga salin-lahi magpakailanman sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang ebanghelyo, sa pinapahay sa atin, isang panawagan, isang pag-asa sa mga taong kasalanan na kailangan nagpuhol sa ebanghelyo para sa kanilang pagkasa. Pagin po natin ang hymn number 96, Dakila ang ebanghelyo na may kulay na ito.
Ebanghelyo ng kaligtasan na aming pag-asa. Dahil po dito, sa iyong Ebanghelyo, gaya ko ng aming ginawin, na sa pamagitan ng dakilang Ebanghelyo, ang iyong galing ay yung pinawi dahil kay Jesus, na ang parusa na dapat nasa amin ay kanyang ginako. Ang patawad niya ay nakamdam namin lubos dahil sa kanya. Salamat po Panginoon sa Ebanghelyo na patuloy yung pinagkakaloob at ginagamit niyo po ang mga lingkod. Gaya ko ng aming pastor na sa kanyang buhay ay kanyang tinaan para sa Ebanghelyo, sapagkat naniniwala siya na sinabi ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. Ang Hudyo ay hindi sabihin po lahat ng mga tao na kailangan maipahayag ang Ebanghelyo para sa kanilang ikaliligtas. Salamat po Panginoon na patuloy kang lumuwas sa mga pangyarihan para po sa mga napakinig. Sa lingkod na ginamit Panginoon na pagpalayan siya patuloy at patuloy kang mag-respa ng mga pastor, mga leader Panginoon na magpapahayag ng Ebanghelyo sa kanilang ikaliligtas at higit sa lahat sa inyong kapurihan ang lahat ng ito. Hinihiling po namin ang yung biyaya sa bawat isa, lalo po sa aming kay Ate Abby, sa inyong pamilya, Panginoon, sa kapatid, tulungan sila, pinapatuloy na kaaliwan sa pagkawala po ng aming gusto. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ito po'y aming nalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.
Lord.